Gabi nung 8 ng Mayo, taong kasalukuyan, balisa sa paghahanap ang pamilya ni Narida Cosain sa kanyang nawawalang kapatid na si Johanna, 14 na taong gulang. Nay, hindi din daw po nila nakita si Johanna. Ibig sabihin hindi nagpunta si Johanna sa kaibigan niya? Ante, tingnan mo, wala din daw po doon eh. Hindi daw napadaan. Nagpunta kami doon sa pinsan ko, ma'am. Nagtanong-tanong kami kung nakita ba nila na dumaan dito yung kapatid ko. Tapos sabi nila wala. Julene? Sunod nilang pinuntahan ang mga kaklase ng menor de edad. Pasensya na, nandito ba si Johanna? Ay, hindi po siya nagawi dito eh. Di pa kasi siya umuwi ng bahay simula kaninang hapon. Pakisabihin na lang yung ibang classmate kung nandun man si Johanna, pauwi na lang. Nagtanong din kami kung nakita nyo ba na pumunta dito yung kapatid ko. Tapos sabi nila wala, ma'am. Si Johanna! Wala sa mga classmate niya. Nagpunta na rin kami doon sa mga kamag-anak natin. Wala rin siya ron. Pagka-uwi nila, dumating ang kanilang tiyuhin na si Yusuf Mangelen. Nakita ko si Johanna. Nasa entrada ng African. Sabi, kukuha lang daw siya ng gulay. Para pangulam. Bakit mo yan? Ngayon mo lang sinabi. Tara na! Tara. Dito ka lang ha. Kami na magpupunta. Tara, Narida. Sabi niya, nakita ko man yung kapatid niya na nagpunta dyan banda sa may sa may Africanan, ma'am. Dahil sa impormasyong binigay ng kanilang tiyuhin, agad nagtungo si Narida kasama ang ama na si Bini at ilan nilang kaanak sa sakahan sa Barangay Lipaga. Johanna! Walo kami na naghanap, naghiwalay-hiwalay kami dito sa may Africanan. Johanna! Anak! Kwento ni Narida, habang naglalakad sa isang bahagi ng sakahan ang amang si Bini, Anak! aksidente niyang nailawan ang tila katawan ng isang babae. At nang lapitan nila ito, Nak! dito na nila nakita ang bangkay. Nakita siya ni tatay. Tapos tinawag kami ni tatay, ang lakas ng iyak ni tatay. Sabi niya, nahanap ko na yung kapatid niyo, dito lang siya. Tapos wala nang buhay. Anak! Diyos ko! Hindi! Tulong! Paglalarawan ni Narida, kalunos-lunos ang kondisyon ni Johanna nang abutan nila sa putikang bahagi ng sakahan. Johanna! Tulong! Nakahiga po siya, yung kapatid ko. Punong-puno po ng putik yung mga damit niya. Pati po yung paa niya, lahat po ng sa parte ng katawan niya may putik po. Pati yung mukha niya po, hindi na makilala. Nakasubsob sa tubig yung ulo niya, ma'am. Tapos punong-puno ng putik. Dagdag pa ni Narida, nakalilis din ang damit ng dalagita. Damit niya po, nahubaran na siya. Yung pajama niya hanggang tuhod na, pati yung panty niya hanggang puwet. Mula sa sakahan, nagdesisyon ang amang si Bini at mga kaanak na iuwi sa kanilang bahay ang bangkay ni Johanna. Anak ko! Anak! Panglakas po ng ulan, alangan po na iwanan namin sa kalagitnaan ng African, ma'am. Pinabuhat namin siya sa mga tito ko po, tapos dinala agad sa bahay. Hindi lubos makapaniwala ang pamilya sa sinapit ni Johanna. Umiyak po ako ng sobrang lakas, ma'am. Sabi ko, ba't ganito yung nangyari sa'yo? Hindi mo to deserve. Nang linisin nila ang putikang katawan ni Johanna, doon na nila nakita ang mga sugat sa katawan ng kapatid. After namin paliguan, dumugo na po lahat yung mga niya, ma'am, yung mga sugat niya po. Paglalarawan ni Narida, ilang tusok at saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ni Johanna. Tusok-tusok po yung sugat sa liig po, sa ilong, sa mukha niya po, sa likod niya po, pati po sa mga
ano niya, sa legs niya po ma'am, may sugat din po doon, tagiliran. Kinabukasan ng hating gabi, dinala na sa ospital ang bangkay ni Johanna para sa medical legal. Lahat po ng sugat niya, chinek po ng doktor. Sa resulta ng post-mortem examination, deep penetration wound o ang malalim na sugat sa leeg ang naging dahilan ng pagkamatay ng dalagita. May nakita bang ibang tao doon sa may Afrikanan kaninang hapon? Paano nga ba sinapit ni Johanna ang malagim na krimen?